Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikalabing-apat na kabanata ng Lukas. Basahin natin. Pinagaling ni Jesus ang lalaking minamanas. Isang araw ng pamamahinga, inanyayahan si Jesus na kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo. Minanmanan siyang mabuti ng mga taong kumukontra sa kanya. Doon ay may isang lalaking minamanas. Tinanong ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, ipinapahintulot ba ng kautusan ang magpagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga o hindi? Pero hindi sila sumagot. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling at saka pinauwi. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung mahulog ang anak o baka ninyo sa isang balon sa araw ng pamamahinga, pababayaan nyo na lang ba ito? Siyempre, iaahon nyo agad, hindi ba? Hindi sila nakasagot sa tanong niya. Ang tanong ni Jesus sa mga Pariseyo ay nagpapakita sa atin ng panganib ng legalismo. Ang pagsunod sa mga batas kasi ang pinanghahawakan ng mga Pariseyo para sa kanilang pagiging banal. Dalawang bagay ang dapat nating maintindihan ukol sa legalismo. Una, tama naman ang pagsunod sa mga batas na ibinigay ng Diyos kay Moises. Sa paglipas ng panahon, gumawa ang mga Pariseyo at mga namumunong pari ng mga karagdagang kautusan na pinasusunod nila sa mga Hudyo. Ngunit, ang mga karagdagang batas na ito ay malayo naman sa diwa ng salita ng Diyos. Naging pabigat lamang ang mga ito sa buhay ng isang karaniwang tao. Ang mga karagdagang kautosang ito ay hindi sumusunod sa dalawang pinakamahalagang utos, na mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Kaya naman, mangilang beses binatikos ni Jesus ang mga Pariseyo at namumunong pari, hindi lang sa pagkakataong ito, ngunit sa marami pang pagkakataon sa kanyang mga pagtuturo. Sapagkat sila mga inatasang magturo at maglapit sa mga tao sa Diyos Ama, sila pa ang mga naglilinlang at nagpapalayo ng mga tao sa Diyos Ama. Nilalahad ni Jesus ang pagpapakitang tao sa mga kautusan nila. Sino nga naman ang hindi tutulong sa sarili nilang anak o sa alagang baka sapagkat ito ay araw ng pamamahinga? Hindi ba't ito ay isang kahangalan lamang? Patunay lamang ito na hindi nila nakikita ang totoong diwa ng salita ng Diyos. Pangalawa, ipinapakita sa atin ni Jesus na ang pagsunod sa batas ay hindi makapagliligtas sa tao. Walang sino man ang namuhay sa mundo na nakasunod sa kabuuan ng kautusan. Hindi ibig sabihin nito na wag na tayong sumunod sa mga kautusan, ngunit wag natin itong panghawakan para sa ating kaligtasan. Kapatid, ang nagliligtas sa ating mga makasalanan ay ang pananampalataya kay Jesus na tagapagligtas. Ang pagsunod sa mga kautusan, ang mga mabubuting gawa, ay patunay lamang ng ating pananampalataya. Hindi ito ang nagbibigay ng kaligtasan sa tao. Bukod tanging ang kamatayan ni Jesus sa krus ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Siya ang naging kordero ng Diyos, nang sa ganon ay magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ipinapakita ni Jesus na kung mali ang ating pagkakaintindi sa totoong diwa ng salita ng Diyos,
siguradong maliligaw tayo. At imbis na mapalapit sa Diyos, ay lalo pa tayong mapapalayo. Mag-ingat tayo sa legalismo na siya namang tinuturo at pinanghahawakan ng mga Pariseyo. Huwag tayong umasa sa ating pagsunod sa mga kautusan at mabubuting gawa. Umasa tayo kay Jesus na tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga kautusan. Ito ang magandang balita para sa ating mga makasalanan dito sa mundo. Basahin natin. Matutong magpakababa. Napansin ni Jesus na ang mga bisita sa handaan ay nag-uunahan sa mga upuang pandangal. Kaya pinangaralan niya ang mga ito. Kapag inimbita ka sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang upuang pandangal. Dahil baka may inimbitang mas marangal pa kaysa sa iyo. At lalapitan ka ng nag-imbita sa iyo at sasabihin niya, ibigay mo sa taong ito ang upuan mo. Kaya mapapahiya ka at uupo na lang sa upuan ng mga karaniwang tao. Ang dapat mong gawin kapag naimbitahan ka ay piliin ang upuan para sa mga karaniwang tao. Para pagdating ng nag-imbita sa iyo, sasabihin niya, kaibigan, doon ka maupo sa upuang pandangal. Sa ganoon, ay mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Kapatid, ang magandang balita ay dapat nating tanggapin ng buong pagpapakumbaba. Kailangan natin aminin na wala tayong magagawa upang magkaroon ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. At tayong lahat ay mahahatulan pagdating ng panahon. Ating pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas ay hindi mangyayari kung hindi tayo magpapakumbaba. Isipin mo lang kapatid, kung di natin naaminin na tayo ay makasalanan, hindi natin iisipin na kailangan natin ng kaligtasan. Kung di natin naaminin na hindi natin mapapanghawakan ang ating mabubuting gawa para sa ating kaligtasan, hindi tayo lalapit at maniniwala kay Jesus na tagapagligtas. Ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi tayo naniniwala kay Jesus? Iniisip kasi natin, mabait naman tayong tao. Iniisip kasi natin, marami tayong nagawang mabuti sa buhay natin. Iniisip natin, sapat na ang mga ito para sa ating kaligtasan. Mataas ang pagtingin natin sa ating sarili at iniisip pa nating tayo ay karapat-dapat lang na maligtas. Madalas ay nangyayari ito sa akin, kapatid. Napakadali kong makalimutan na ako ay isang sukdulang makasalanan. Na ang aking mga pinanghahawakang mabubuting gawa ay walang halaga sa mata ng Diyos. Ganito rin ba ang naiisip mo, kapatid? Ganito rin ba ang nilalaman ng iyong puso? Kaya naman sa itinuro ni Jesus, tanggapin natin ang biyayang kaligtasan ng buong pagpapakumbaba. Hindi tayo karapat-dapat mabiyayaan ng kaligtasan. Ngunit, iniaalay pa rin ito sa atin. Huwag nating panghawakan ang mga bagay na walang halaga, tulad ng ating lahi, ang ating katungkulan, ang ating yaman, ang ating pagsunod sa kautusan at mabubuting gawa. Mapapahiya lamang tayo kung ganito ang gagawin natin. Ang magmamataas ay ibababa. Ang nagpapakababa ay siyang itataas. Sa ating buhay Kristiyano ngayon,
Kailangan nating makita na tayo ay mga makasalanang tao at walang pinanghahawakang mayroong halaga sa mata ng Diyos. Kailangan nating aminin na tayong lahat ay sadyang nagkulang sa Diyos. Kailangan nating makita na ang kaligtasan nating mga makasalanan ay isang biyaya lamang para sa ating mga hindi karapat-dapat. Ang dakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin ay dapat magtulak sa ating magsumamo at magpakumbaba. Basahin natin. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa nag-imbita sa kanya, "Kung maghahanda ka, wag lang ang mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, at mayayamang kapitbahay ang imbitahin mo. Dahil baka imbitahin ka rin nila, at sa ganooy, nasuklian ka na sa ginawa mo. Kaya kung maghahanda ka, imbitahin mo rin ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Sa ganoon ay pagpapalain ka, dahil kahit hindi ka nila masusuklian, ang Diyos ang magsusukli sa iyo sa araw ng muling pagkabuhay ng mga matuwid." Ang paghahanda na tinutukoy ni Jesus dito ay maihahalin tulad natin sa magandang balita. Ito ay hindi dapat ipamahagi sa mga taong nagbibigay ng kabayaran dito. Ito ay isang biyaya na kaloob ng Diyos Ama para sa ating mga makasalanan. Ito ay isang bagay na hindi natin mababayaran. Sundin natin ang turo ni Jesus dito. Ang paghahanda ay isang karaniwang gawain ng tao sa mundo. Ngunit tinuturuan tayo ni Jesus kung paano natin ito magagawa na may magandang bunga. Maghanda tayo para sa mga hindi karapat-dapat, sa mga taong walang kakayahan magbayad. Kung ang ating mabubuting gawa ay makakatanggap ng gantimpala mula sa mundo, wala na tayong aasahang gantimpala sa langit. Ngunit kung ang ating mabubuting gawa ay hindi makakatanggap ng gantimpala sa mundo, makakaipon tayo ng kayamanan sa langit, kung saan ang ating kayamanan ay hindi mabubulok at hindi mawawala. Kilatisin natin ang ating pagbibigay. Ginagawa ba natin ito para sa balik sa atin dito sa mundo? Para ba sa papuri ng mga tao sa mundo? Huwag nating pabayaan na ang ating mabubuting gawa ay ginagawa lamang natin para sa muling motibo. Umiwas tayo sa ganitong gawain sapagkat ito ay pagkukunwari at pakitang tao lamang. Ganito rin ang ginawa ng Diyos Ama nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak para mabiyayaan ng kaligtasan ang mga maniniwala. Kailangan nating makita ang ating sarili sa katauhan ng mga mahihirap, lumpo, pilay at bulag. Wala tayong magagawa upang magkaroon ng kaligtasan. Ito ay isang biyaya na mula sa Diyos Ama. Wala tayong magagawa upang tayo ay maging karapat-dapat, sapagkat ang kaligtasan ay isang pagpapakita ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa ating mga makasalanan. Basahin natin ang talinghaga tungkol sa malaking handaan. Nang marinig yun ng isa sa mga nakaupo sa may mesa, sinabi niya kay Jesus, "Mapalad ang taong makakasalo sa handaan sa kaharian ng Diyos." Kinwentuhan siya ni Jesus ng ganito. May isang taong naghanda ng isang malaking pagdiriwang at marami ang inimbita niya. Nang handa na ang lahat, inutusan niya ang mga alipin niya na sunduin ang mga inimbita at sabihan sa kanila,
Tayo na, handa na ang lahat. Pero nagdahilan ang bawat naimbitahan. Sinabi ng isa, pasensya na, nakabili ako ng lupa at kailangang puntahan ko at tingnan. Nakabili ako ng 10 baka at susubukan ko kung mabuting ipang-araro. Pasensya na. At sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako, kaya hindi ako makakadalo. Sa talinghaga na ating nabasa, ang taong naghanda ay ang Diyos Ama. Ang pagdating ni Jesus ay ang panahon na tinutukoy na handa na ang lahat. Ang inimbitahan naman ay ang mga Hudyo na piling lahi ng Diyos sa mundo. Ang mga Hudyo ay inimbitahan sa handaan. Bukas ang pinto para sa sinumang Hudyo para makadalo sila. Mahalaga para sa ating pag-aaral na sinabing handa na ang lahat. Hindi na kailangang magdala ng karagdagang pagkain o inumin. Hindi naman nagsabi na kailangan ng magarang suot. Hindi rin nagsabi na may bayad para makadalo. Sa katagang binitawan na handa na ang lahat, ipinapakita sa atin na ito ay isang biyaya. Ito ay inalay sa kanila ng buong puso at pagmamahal. Ngunit tingnan natin ang naging tugon ng mga Hudyo. Mayroon silang kanya-kanyang dahilan upang tanggihan ang handaang ito. Katulad ng paliwanag sa talinghaga ng maghahasik, sila ang mga binhing nahulog sa tabi ng daan na hindi nakaunawa. Kinuha agad ng kaaway ang magandang balita, hindi man lamang nila tinanggap ito at binigyan ng pagkakataong tumubo. Agad-agad ang pagtanggi nila. At kung iisipin natin, ang pagtanggi ng lahing Hudyo ay patuloy hanggang sa kasalukuyang panahon, na higit na sa 2,000 taon ang nakakaraan. Ngayon, huwag nating husgahan ang mga Hudyo, sapagkat marami sa atin ay ganito rin. Kung hindi tayo mismo ang tumatanggi, minsan naman ay ang ating mga asawa, mga anak, mga kamag-anak, mga katrabaho, mga kaibigan, at mga kakilala. Ano nga ba ang dapat nating gawin kapag ganito ang nangyayari? Pipilitin ba natin sila at baka magbago ang kanilang isip? Kapatid, ito ang alam kong katotohanan. Sundin lamang natin ang bilin ni Jesus. Ipamalita na lamang natin ang magandang balita sa kanila. Isabuhay na lamang natin ang magandang balita nang sa ganun ay makita nila ito. Maging asin at ilaw tayo ng mundo at ituro natin sila kay Jesus na tagapagligtas. Ngunit tandaan natin na kapag hindi sila naniwala, maging aral sa atin ang inutos ni Jesus sa 9 na kabanata ng Lukas. Ipagpag natin ang alikabok sa ating mga paa bilang babala sa kanila at lumipat na lamang sa susunod na bayan. Basahin natin. Kaya umuwi ang alipin at ibinalita ang lahat sa amo niya. Nagalit ang amo at nag-utos ulit sa alipin niya, sige, pumunta ka sa mga kalsada at mga eskinita ng bayan at dalhin mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Nang natupad yon ng alipin, bumalik siya sa amo niya at sinabi, nagawa ko na po ang inutos ninyo, pero maluwag pa. Kaya sinabi ng amo niya, pumunta ka sa mga kalsada at mga daan sa labas ng bayan at pilitin mong pumarito ang mga tao para mapuno ng panauhin ang bahay ko.
Tinitiyak ko sa inyo, ni isa man sa mga una kong inimbita ay hindi makakatikim ng handa ko. Sa pagtanggi ng mga Hudyo kay Jesus bilang tagapagligtas, nagbigay daan ito na maimbitahan ang mga hindi Hudyo. Ang paanyaya ay naibigay sa mga taong hindi kabilang sa lahing pinili ng Diyos Ama sa lupa. Inimbitahan ng mga taong tinuturing na marumi sa paningin ng mga Hudyo, mga abang tao na may sakit, may karamdaman, lumpo at bulag, mga taong walang pag-asang pinanghahawakan sa mundo. Sapagkat ang mga katulad nila ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos Ama. Mga taong hindi mapagmataas at alam ang kanilang sariling abang pagkatao. At isipin lamang natin ang biyayang ibinigay sa ating mga Pilipino ngayon. Makikilala ba natin si Jesus kung hindi ito itinakda ng Diyos Ama? Katulad ng sinabi ni Jose sa aklat ng Genesis, lahat ng masamang nangyari sa kanyang buhay ay gagamitin ng Diyos Ama para sa kabutihan. Ang pagtanggi ng mga Hudyo kay Jesus ay ginamit ng Diyos Ama para magkaroon ng kaligtasan ang napakaraming tao sa buong mundo, kabilang na tayo. At ngayon nga, marami pa sa ating mga kamag-anak at kaibigan at katrabaho at kakilala ang maaari pa nating imbitahan. Tandaan natin ang ibinilin sa atin ni Jesus na ipamalita ang magandang balita para sa kaligtasan ng nakararami. Nawa ay makasama natin silang lahat sa handaan sa kaharian ng Diyos. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, dapat lamang na makaramdam tayo ng galak sa ating inaasahang kaligtasan. Ngunit, may halo din itong kalungkutan para sa mga hindi naniniwala. Sapagkat ang kaparusahan sa kanila ay nakahanda na rin. Kailangan kasi natin makita na kabilang dito ang ilan sa ating mga mahal sa buhay. Bilang mga tagasunod ni Jesus, ang maaari lamang nating gawin ay patuloy na ipamahagi ang magandang balita sa lahat. Isabuhay natin ang ating paniniwala kay Jesus. Maging ilaw tayo sa lahat, maging asin tayo ng mundo. Tandaan lamang natin na wala sa atin ang paniniwala at kaligtasan ng iba at nakasalalay lamang ito sa banal na espiritu. Ganun pa man, sundin natin ang mga habilin ni Jesus na tagapagligtas. Basahin natin ang pagsunod sa Panginoon. Maraming tao ang sumunod kay Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Lumingon siya at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. Sapagkat kung hindi niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipagawa niya at hindi na maipapatapos. Kaya pagtatawanan siya ng makakakita nito. Kaya ba nating mamatay para kay Jesus? Kaya ba nating sumunod sa Kanya at talikuran ang ating mga mahal sa buhay?
Katulad ng napag-usapan natin kanina, hindi kaila sa atin na maaaring ang ilan sa ating mga mahal sa buhay ay hindi maniniwala kay Jesus. At kapag nangyari ito, hindi malayo na darating ang pagkakataon na kailangan tayong pumili kung susunod tayo sa ating mga mahal sa buhay o sa mga tinuturo ni Jesus. Mariing sinabi ni Jesus dito na ang natatakot mamatay para sa Kanya ay hindi karapat-dapat na maging tagasunod niya. Kapatid, totoo namang mabigat ang binitawang salita dito ni Jesus. Sa kasalukuyan, tutustusan ba natin ang bisyo ng magulang o anak natin gawang ito naman ay kasalanan? Marami sa kabataan ngayon ang naniniwalang hindi kasalanan ang pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki at kapwa babae. Ang iba pa nga ay nagsasama ng hindi kasal sa mata ng Diyos. Ang iba pa nga ay nangangalunya at may dalawang pamilya. Paano kung ganito ang isa sa ating mahal sa buhay? May mga magulang na tinutulak tayong bumoto sa mga politikong hindi matapat. Iboboto ba natin sila? Kapag may samaan ng loob, makakapagpatawad ba tayo kahit na hindi sumasang-ayon ang ating mga mahal sa buhay? May ilan pa nga sa atin na hinihikayat na sumapi tayo sa isang grupo, ngunit ito naman ay may paniniwalang salungat sa kalooban ng Diyos. Susundin ba natin sila at sasapi ba tayo? Paano naman kung hindi sila sumasang-ayon sa ating pagiging tagasunod ni Jesus? Susunod ba tayo sa kanila at tatalikuran ba natin si Jesus na tagapagligtas? Ito ang mga hidwaan na maaari nating maranasan kung tayo ay isang tagasunod ni Jesus. Ang sabi nga ni Jesus ay hindi siya pumunta sa lupa upang magdala ng kapayapaan, ngunit hidwaan. Ang hidwaang ito ay sa pagitan ng mga naniniwala at hindi naniniwala sa Kanya. Ang buong mundo ay kumakalaban kay Jesus at malamang may mga mahal tayo sa buhay na ganoon ding kumakalaban kay Jesus. Kaya ba nating maging matatag at piliin ang pagsunod kay Jesus kaysa sa kanila? Ipinapanalangin kong hindi natin mapagdaanan ang ganitong pagsubok. Ngunit para sa ilan sa ating dumadaan dito, nawa ay makita natin na ang ating pagpili kay Jesus ang siyang kayamanang hindi mapapantayan. Ang pagpili kay Jesus ay nangangahulugang mamamatay din tayo sa ating mga kasalanan. Ang pagpili kay Jesus ay pag-iwas sa kaparusahang nakalaan para sa atin, sapagkat tinanggap na ito ni Jesus sa krus para sa atin. Ang pagpili kay Jesus ay nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos Ama sa langit. Kailangan nating maintindihan kung ano ang pagsasalarawan ng pagsunod kay Jesus. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. Kailangan nating talikuran ang maling pamumuhay. Kailangan nating mamatay sa ating mga kasalanan. Tulad na nabanggit ni Jesus, kailangan nating isantabi ang ating sarili, pasanin ang ating sariling krus, at sumunod sa Kanya. Kailangan nating piliin ang pagsunod kay Jesus sa ibabaw ng ating mga mahal sa buhay, maging ito ay ang ating asawa, anak, magulang, kung ang mga ito ay sumasalungat sa mga kautusan ni Jesus. Huwag nating gayahin ang maraming tao
na nagsasabing naniniwala sila kay Jesus, na mahal nila si Jesus, ngunit hindi naman makita ang pamumuhay ng isang tagasunod ni Jesus. Pagtatawanan lamang tayo ng mundo sa ating ipinapakita sa kanila. Hindi natin mapapanindigan ang sinasabi ng ating bibig sa buhay na ating ipinapakita sa mundo. Kapag ganito ang nangyari, hindi ba't pinapahiya lamang natin ang pangalan ni Jesus sa mundo? Mapapabilang tayo sa mga hindi nagtitipon, ngunit sa mga nagkakalat. Alam nating lahat na mahirap ang buhay Kristiyano, ngunit walang katumbas, walang mas mahalaga, walang mas kagalak-galak ang gantimpalang ating makakamit sa ating totoong pagsunod sa Kanya. Basahin natin. Sasabihin nila, nagpatayo ng bahay ang taong ito pero hindi na kayang ipatapos. Katulad din ng isang hari na gustong makipagdigma sa kanyang kapwa-hari. Dapat isipin muna niya kung makakayanan ng 10,000 sundalo niya ang 2,000 sundalo ng kanyang kaaway. At kung sa palagay niya ay hindi niya kaya, magpapadala na lang siya ng mga sugo para makipagsundo bago dumating ang kanyang kaaway. Ganyan din ang gawin ninyo. Isipin ninyo munang mabuti ang pagsunod sa akin. Dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko. Tatapatin kita, kapatid. Mahirap ang buhay Kristiyano. At katulad ng nabanggit sa talinghaga ng manghahasik, nawa ay di natin talikuran ang ating pananampalataya sa pagdating ng mga pagsubok sa buhay natin. Ang magandang balita ay isang biyaya ng Diyos Ama sa atin. Ngunit ang kabayaran nito ay ang ating buong buhay, pagsisisi sa ating kasalanan at pagtalikod sa mundo. Kung iniisip natin na mataas ang kabayarang ito, tandaan natin na inialay ni Jesus na tagapagligtas ang kanyang sariling buhay para sa atin. Tinubos niya ang ating buhay sa kanyang kamatayan. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating matutunan ang tamang pagpapahalaga ng mga bagay. Madaling sabihin na tayo ay isang tagasunod. Ngunit kung ang ating pananampalataya ay hindi nagbubunga, ito ay walang halaga. At hindi magbubunga ang ating buhay kung hindi tayo mamamatay sa ating mga kasalanan at totoong sumunod sa mga kautusan ni Jesus. Buksan natin ang ating mga mata sa katotohanan ito. Huwag nating tularan ang pagsunod na pagkukunwari lamang. Humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu na siyang magbibigay lakas at katatagan sa ating mga pagdaraanan sa lupa bilang isang tagasunod ni Jesus na tagapagligtas. Basahin natin ang aral mula sa asin. Mabuti ang asin, pero kung magiba ang lasa, wala nang magagawa para maibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang kahit ihalo sa dumi para maging pataba sa lupa. Kaya itatapon na lang ito ng mga tao. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong unawain. Maiuugnay natin ang puno ng igos na walang bunga sa asin na nawalan ng alat. Pareho itong walang silbi at pagdating ng araw ng paghahatol, ito ay matatapon sa apoy na hindi namamatay. Sa ating buhay Kristiyano ngayon,
Tingnan natin ang ating buhay. Mayroon ba tayong bunga? Mayroon ba tayong alat? Mayroon ba tayong liwanag na nakikita ng mundo? Marami sa atin ang nagsasabi sa ating puso na tayo ay naniniwala. Ngunit katulad ng mga pariseyo at namumunong pari, hindi naman natin mapatunayan ito sa ating pamumuhay sa mundo. Ang buhay ba natin ay nagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga? O kasakiman at panlalamang sa iba? Ang buhay ba natin ay may galak at kapayapaan? O madalas ang ating alitan at pakikipag-away sa ating kapwa? Nagpapakita ba tayo ng pangunawa at pagpapatawad? O nagtatanim tayo ng sama ng loob at laging naghahanap ng pagkakataong makapaghiganti? Nagpapakita ba tayo ng pagpipigil sa sarili? O nagpapadala tayo sa bugso ng ating nararamdaman at nakakapagsalita at nakakagawa na ating pinagsisisihan? Ito ang aral para sa atin, kapatid. Ito ang bunga. Ito ang alat. Ito ang liwanag na ating binibigay sa mundo. Kapatid, kung aking kikilatisin ang ating napag-aralan, nahihiya ako sa aking sarili sapagkat nakikita ko ang kakulangan sa aking sariling bunga. Ipanalangin natin ang ating mga sarili at humingi tayo ng pagpapatibay sa ating pananampalataya. Nang sa ganoon ay kapwa tayong magbunga, magbigay alat at magbigay liwanag sa ating buhay. Pagsikapan nating maging kapaki-pakinabang sa ating kapwa sa ating pagsunod kay Jesus. Pagsikapan nating magbunga sa ating pamumuhay. Tandaan natin na ang ating alat, ang ating liwanag, at ang ating bunga ay hindi nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Ang mga ito ay patunay lamang ng ating totoong pananampalataya. Ang pananampalataya kay Jesus na tagapagligtas ang siyang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Ito ang magandang balita na nagliligtas sa mundo. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan nyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 14 na kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.